3. And of course, our digital marketing head / consultant of Ascendra International. No other than, ladies and gentlemen, tayo po tayong lahat. I am honored to introduce our trainer, Mr. Edmar Estavillo. Maraming salamat. Good evening. Kamusta ang araw niyo today? Ako sobrang grateful. Three things to be grateful for today. Nakapunta ako sa branch natin, sa ATC dito sa Dalawa. First time ko magta-talk dito. Kasi susulitin natin. Last time, galing ako ng Naga. So, 6 to 9:30 kami doon. So, okay lang ba hanggang 9:30 tayo dito? So, dahil first time ko to, medyo susulitin ko yung training. I have 2 trainings, yung Digital Ascend 1, saka yung 2. Okay, so thankful ako kasi nakita ko yung iba't ibang distributors and members sa Ascendra International. Yung iba dito, na-meet ko na before sa head office. So, yan, malaking ano sa akin ang Bicol kasi taga dito po ako. So, Sorsogon City po ang aking pinagmulan, yung parents ko. Taga-kasiguran po kami. Maraming salamat, bossing. So, si Mrs. ko naman is taga-Iriga, so doon ako nag-i-stay ngayon. Nagbiyahe tayo mula Quezon City papunta dito kasi may celebration yung family, birthday ng mother-in-law ko kahapon. Tapos sabi ko kay CSO, matagal ko nang tawag dito, nag-request na pumunta ako ng Bicol para mag-training. Sabi ko, ito na ata yung tamang pagkakataon. So, naging grateful naman ako kasi nung sinabi ko yan, di pa nila pinag-uusapan, nag-go na agad sila. Ayun. So, kaya nandito ako ngayon, nakapag-training ako ng 2 beses na. So, kayo yung second. And, huwag po kayo magsasawa sa pagmumukha ko kasi baka i-request ko na palagi ako nandito. So, kasi yan, dumadami na, natanong ko nga si Ma'am OJ kanina, dumadami na tayo dito. So, I think this is the best time for me also to share to you yung mga ginagawa naming initiatives with approve ng mga founders ng Ascendra para down the line sa mga distributor, makita nyo rin yung value at the same time you can duplicate kung ano man yung ginagawa natin. Okay? So before ako mag-start, disclaimer lang, wala pong magla-live. Okay? Pwede po mag-record, walang problema. Yung live, wag lang po kasi baka may mga banggitin akong competitors ng ibang networking company, which is technically okay lang naman yon dahil papakita ko kasi sa inyo yung comparison ng ginagawa nating marketing as and at the same time sa ibang versus other network marketing company. So before ako mag-start, sino na po yung mga nakita ko sa head office? Ayan, madami-dami na. Mga 750. Dami na. Sino naman po yung naka-attend ng training ko sa face-to-face sa head office? Ayan. So para at least alam ko kung sino yung mga hindi ko tatawagin mamaya. Kasi may ibang activity po tayong gagawin ngayon. So kailangan ko ng mga malalakas ang loob. Buo ang loob at makakapal ang mukha na harap dito later para mag-join sa mga activity na gagawin natin. So ang focus natin primarily right now is number 1, for you to know kung nasa tamang kumpanya kayo. Tama? Kasi yun naman yung question yung Ascendra ba is yung tamang company or network marketing company for me? So ako po yung mensahero ng kumpanya. So nasa gitna po ako between ng distributors and ng mga founders. Kasi ako po yung magsasabi sa inyo kung nadi-deliver ba ng mga founders yung mga pinangako nila sa inyo from the time na nagsimula or hindi pa nagsisimula yung kumpanya up until today. Okay? So but anyway, sa dami ng sinabi ko, kailangan nyo muna akong makilala. Kasi sino ba tong kapring nasa harapan ninyo? Okay? Ayan. So ako po si Sir Edmar Estavillo. So huwag na po kayo magtaka. Bakit Omar Estavillo yung nakalagay? Sobrang close namin ni Ma'am Ces. Kaya gusto niyang Omar na lang yung ilagay. So Omar po is my nickname. So Edmar is my taas Ako nahirapan. Anyway, ano yan? So ako yung, ang pinaka-real name ko is Edmar. You can call me Omar, Sir Edmar, Sir Ed, walang problema. So I'm the founder of Creativity Management Inc. So familiar po kayo sa Creativity Management Inc? Yes! Kilala niyo po si Sir Gaby? Yes! Ayan. Si Sir Gaby is also
one of the founders ng CreateTV. He is my business partner. Siya ang tumatayong Chief Marketing Officer ng company. Si Sir Norby ng Team Bugok, pamilyar ko kayo. Si Sir Norby naman po ang tumatayong COO ng company. So ako po yung tumatayong, wala lang, pambalanse lang. Ganun lang. So ako yung pinaka-head, I'm the Chief Executive Officer ng CreateTV Management Inc. So magtataka kayo bakit may sarili akong company pero bakit nasa Ascenda International ako. Later, i-discuss ko po yung quick background bakit tayo napunta sa Ascenda International. So again, I'm also a founder ng FG Social Media Management Inc. Since 2015 pa po, nagkikater na ako ng social media marketing service sa iba't ibang klase ng negosyo. Meron pong business owners, brand owners, may mga politicians, may artistas, content creator nung medyo after yung pandemic. So doon na po yun yung mga pinaka-service po talaga namin. So dito po kami nagkakilala ni Ma'am Ces, si CFO po ng company. So before po mag-Ascendra, ako na po yung nag-handle ng mga negosyo ni Ma'am Ces. Ayan, ako yung nag-handle ng marketing, yung team ko, and eventually napunta ako sa Ascendra. Okay, mamaya ikikwento ko kung paano yung trajectory, paano ako dito napunta. I'm also the founder ng CreateTV Institute of Media and Creation. So, sino po dito yung mga may paboritong content creator? Mga vlogger. Sino paborito mong vlogger, sir? Tony Fowler. Kong TV. Sino pa? Sino paborito mo, sir? Fashion na. Fashion na part. Paborito, di mo alam pangalan. Kapinpin. Sige. Sino pa? Ma'am? CSO. Sino pa po yung nanonood ng mga vlogs? Malupiton. Ayan. So, yan po, yung mga content creators, they don't have any foundation kasi para dun sa pagiging vlogger nila or influencer. Eventually, nagkaroon po ng program ang gobyerno under TESDA. Pamilyar po kayo sa TESDA? Yes. Ayan, ang TESDA po ang nag-offer ng mga NC1, NC2, NC3, ganyan. Eventually, nag-top po kami kasi before sa CreateTV, nag-offer kami ng content creation masterclass. So nagtuturo po talaga kami sa iba't ibang content creator or aspiring content creator, yung tipong hindi pa nagko-content, yung mahihain pa lang pero gusto kumapal yung mukha, yung mga ganon. So kami po yung tumutulong sa mga ganong individuals na nagtuturo kung paano nyo ma-level up yung paggawa ng content. Sino na po dito yung gumagawa ng sarili nyong content? Ayan, si Sir. Si Sir, sino pa? Pero sino yung mga gustong si Sir, ayan. Sino pa yung mga gustong gumawa ng sariling content nila? Ayan. Actually, very happy kasi madami. Dahil that's our goal also, to create a new breed of content creator for the benefit ng business and also ng personal ninyo. Tuturuan namin kayo in the long run. Hindi ko lang po siya ituturo tonight kasi baka 4 days tayo dito. 4 days to 5 days po kasi ang content creation masterclass. So hanggang 9:30 lang po ako. Okay? So next time, para pabalikin ulit ako nila CSO dito at saka ni CFO para mag-training. So meron kaming pinaput up na school for content creation. Libre po yan. TESDA po ang nagbabayad. Ang tuition fee po dyan is 15,450 per student. Tapos meron pa kayong allowance. So ganun ka-generous ang TESDA. Dahil ang pagko-content or ang pagbablogger, hindi na po yan, hindi na siya basta lang hobby. Hindi na lang yung basta yung passion. Career na po yan. Kaya nga, we are very proud to say, sa Ascenda, tayo lang ang merong resident content creator. So nakikita niyo po si Lades. Ayan. So si Lades po ang ating face of Ascenda for content creation. And later, di-discuss ko rin kung paano natin siya na-develop into that particular persona. So si Lades po, ang ating resident content creator, is a product of CreateTV Management Inc.'s tawag dito, masterclass, 4 days masterclass. So nagturo talaga kami, tapos iba-iba yan, iba-ibang mentor siya, hindi lang po ako, maraming nagturo sa lahat ng aspeto. Even yung may attorney, may nagtuturo about mental health, financial management. So lahat, hindi lang kayo tuturuan para maging sikat na content creator or gumawa ng content. Yung mag-edit sa CapCut, hindi lang po yun. Tuturuan kayo maging full-fledged, ready yung utak ninyo, physical, lahat ng aspeto. So doon po pumapasok yung CreateTV Institute. Then, I'm also influencer marketing consultant. If you're familiar sa Innovative Business Academy, so nagtuturo po ako sa iba't ibang negosyante, mga business owners naman po ang tinuturuan ko dito. Dito po, ang ginagawa namin,
kapag may mga business owner na gustong i-maximize yung influencers or content creator para sa business nila, kami po yung nagko-connect. For example, si Sir Gavin, connected to Aquaplast. Familiar po kayo sa Aquaplast? Yan. So yung mga ganun, kinoconnect namin yung mga talents namin or hindi namin talents, basta content creator sa iba't ibang brands or business na kailangan ng influencer. Familiar po kayo sa pandemic? Yes. Diba, sino po yung nagpa-vaccine dito? Ayan, anong vaccine mo, sir? Ayan, sinasabi ko. So, ikaw, ma'am, anong vaccine mo? Sputnik! Sino pa nagpa-vaccine? Sir, anong vaccine mo? Pfizer. Ayan, nung nagka-pandemic po kasi, di ba, may bali-balita, pag Moderna po ako eh. Pag nagpaturok po tayo, dadami yung zombie. Di ba? Yun naman yun eh, dadami yung zombie. Pero hindi niyo po alam na nagpaturok tayo ng pandemic, mas dumami po yung mga vlogger. Hindi po zombie yung dumami. Nung time ng pandemic po, dumami yung mga vlogger sa Pilipinas. The sole reason is bored po yung mga tao. And ang nakita nilang opportunity to entertain themselves and also yung ibang mga tao is to do content creation. Kaya po pansin nyo, nung after ng pandemic, sobrang daming content creator. Yun po talaga yun, nagpa-vaccine kasi sila. Dumami yung virus ng pagiging content creator. Ayan, so, another thing, I'm also TESDA National Certificate Level 1. Ito yung sinasabi ko kanina kay Ma'am OJ. Ang TESDA po, meron na silang nilaunch na content creation social media PQF level 3. So wala po siyang level 1, wala siyang level 2. Pag nag-enroll ka, automatic level 3 ka na. Okay, so this is a 15 days course na pwede kayong turuan for content creation kung gusto nyo ma-enhance yung skills niyo para sa pagiging content creator. Pagka-graduate nyo ng 15 days, automatic meron kayong NC3 level 3 agad. So level 3 na yon. So nakalagay na doon, content creation, social media, PQF level 3. So I'm a license po na magturo ng lahat ng aspeto para maging full-fledged content creator po kayo. So this is nationwide. So sabi ko kay Ma'am OJ, pwede akong magturo dito or kung saan man sa location sa Pilipinas. Tapos yung certificate niyo po, magagamit niyo yan pag maghahanap kayo ng work or what you call this, tawag dito, i-level up nyo yung career ninyo sa pagiging content creator. Magagamit nyo yung credentials na yan. So anyway, that's my corporate background, credentials pagdating sa ibang mga business na kinikater ko. Napasok po ako sa Ascenda dahil kay Ma'am Ces. Si CFO po talaga ang may problema. Okay? So tahimik po yung buhay ko before. Kwento kasi, tahimik yung buhay ko before, nag-handle ng mga content creator. Ang nag-question, may mga tanong kasi sa akin, Sir, nagtuturo ka ng content creator pero bakit hindi ka nagko-content? Pansin nyo din, hindi nyo ako napapanood. Number one reason is privacy is very important to me. So iba-iba po talaga. I tried before na mag-content and lumabas sa mga feed ng mga content creator. Kaya lang hindi ko kaya yung may lagi nagpapapicture, nagpapalumalapit. Mahihayin po talaga ako sa personal. Mas gusto ko yung ganito lang. And I chose yung corporate level na lang ng pagko-content. Kaya sabi ko, di ko na itutuloy yung pagko-content. May page ako dati po. Inan-publish ko lang. So kaya naging corporate, sa corporate setup na lang po ako, especially no, nabuo na namin yung CreateTV. But it doesn't mean na hindi ako content creator, hindi na ako allowed na magturo. Because I developed different content creators na nagsisimula pa lang. If you're familiar po kay motivational speaker, Rendon Labrador. Ayan, si Rendon Labrador, I'm also one of the mentors sa Rendon sa pagko-content before. Hanggang titinda na siya ng tag 100 pesos na plain rice, motivational rice. Si Herlene Hipon. Ayan, if you're familiar with Herlene Hipon, bago po siya pumasok sa showbiz, ako po yung nag-handle ng kanyang social media before. Ayan, kaya madalas hanggang ngayon, nakikita-kita pa rin kami. So nag-develop po talaga ako ng iba't ibang klase ng content creator na gustong pasukin yung mundo ng content creation. Okay? Then, 2025, first quarter ng 2025, actually 2024 pa lang, magkausap na po kami ni CFO, ni Ma'am Ces. Kasi nga po may niluto na siyang business. Ang sabi niya sa akin, magbe-business kami ng barley. Ayan, mag-e-commerce daw kami. Sabi ko, sige, lahat ng... Si Ces kasi po, 2017 pa kami magkakilala. Lahat ng negosyo niyan, sa akin yung pinagkakatiwala pagdating sa digital marketing. So napapaputok namin yung mga business niya. Tapos yung nagka-pandemic niya, ganyan. So dahil ko na na-cater na client. So palagi siya bumabalik pag may plano siya.
Sabi niya sa akin, Omar, meron akong business, magbibenta tayo ng barley sa e-commerce. Sabi ko, sige, go lang. Ganyan. Siguro mga 2024 yan, end of 2024. Pagdating ng 2025, Omar, di na tayo magbibenta ng barley. Hindi na daw pala. Iba na yung naging mundo ng usapan namin. May itatayo na daw siyang company. Sabi ko, sige, anong company yan? Magpuput up na raw siya ng network marketing company. Sabi ko, anak ng tinapa. Bakit naman networking? So, but mind you, I'm a product of network marketing company. Sobrang grateful ako sa network marketing industry. Kasi dati po ako empleyado. Ang network marketing industry po ang nagpamukha sa akin na hindi ko deserve ang empleyado. So kaya po nag-into business po talaga ako. Nag-work po ako sa Citibank before, sa Metrobank before, telesales, telemarketing. Nag-work po ako sa isang, what call this, yung immigration company. Nag-handle kami ng iba't ibang mga nag-a-apply ng visa, student. Ang handle ko po, student visa. Nagpapadala ako ng mga estudyante sa ibang bansa, yung mga gusto mag-aral sa ibang bansa. Pero corporate setup siya. Tapos magkano lang yung sahod, ganyan. Tapos that time, hindi ako, parang sabi ko, parang hindi ko deserve yung ganitong sahod. Naka-corporate attire kami. Pero pag katapusan ay pag 15, quincenas katapusan, laging bitin yung sahod ko. Parang wala na natitira. Sabi ko, tapos sakto naman, umusbong yung mundo ng network marketing that time. So, one of the product din po ako ng Uno. Familiar po kayo sa Uno? Yes. Isa po ako sa mga nagsanla ng cellphone dati. Para may magpa-join lang. So, product po ako ng Uno. Eventually, nalipat ako sa ibang networking company. Napunta po ako ng JC Premier. Sino po yung galing ng JC Premier dito? Hey! Ayan. So, napunta ako ng JC Premier. Tapos napunta ako sa Monoline Company. So, iba-ibang mga company siya. Alam niyo po yung Monoline? Yung single, hindi na siya binary. So, kaya lang, ang problem naman that time, sobrang nag-ano pa po pala ako, nag-Sante Barley pa pala ako, pero hindi ako nag-AGG. Hindi ako napunta doon. Kasi, although Ortigas yung office namin, yung Ortigas, sobrang lapit lang sa AGG, pero mas, yung katapat kasi namin office doon, networking company. So, doon ako, nagpa-flyering sila sa McDonald's. Ano ba itong na to? So, pero naharang po ako ng una ako sa Uno, naharang po kasi ako sa overpass. Isa po ako sa mga naharang sa overpass. Gusto mo bang yumaman? Siyempre gusto ko. Kasi nakakapagod maglakad mula Ortigas hanggang overpass ng Star Mall. So, siyempre gusto ko yumaman. Tinanggap ko yung flyers. Kinabukasan, akala ko mag-a-apply ako ng trabaho. Awa ni Lord na pasok ako sa mundo ng networking. And that time, sobrang grateful ako kasi nakita ko yung purpose ko in life. Sabi ko parang iba talaga pag may opportunity sa'yo na makapagbibigay ng time and financial freedom. So sobrang grateful ko na pasok ako sa networking. Sadly, hindi ako tumagal. Kasi yung mga napasukan ng networking, hindi ko nagustuhan yung culture along the way. So pinabibili ako ng kotse, pinabibili ako ng mga ganun eh. Siyempre pag lumalaki ka lang tamad niya ako mag-drive. Tapos pang probinsya driving lang. Yung mga ganun, mga personal reason. Eventually, yung culture hindi ko nagustuhan. Pero sobrang grateful ako. Sabi ko nga, kung meron akong babalikan na senaryo ng buhay ko na hindi ko makakalimutan, yun yung network marketing business. Kasi yun talaga, kung hindi po ako magiging negosyante kung hindi sa network marketing business. Pero nagkataon lang na dahil yung culture na napasukan ko sa ibang company, hindi tumugma doon sa personal na gusto ko long term. Nag-out na ako. Doon na ako nagsimula mag-put up ng mga companies. Tapos itong si Madam Ses, magpo-put up ng network marketing company. Hindi na siya magbibenta ng barley. Sabi ko, paano tayo mag-e-commerce? Mag-networking na pala kami. Tapos sabi ko, Ses, ayoko na mag-networking. Yun po talaga yun. Ayoko na po talaga mag-handle ng networking. Eventually, parang per second meeting namin, wala pa po nun yung pangalawang pinakilala niya sa akin. Pero, nung time na nilatag sa akin ni Ses yung plano niya sa Ascenda, hindi ko pa po kilala yung founders na iba, si Ses pa lang po ito. Sinabi niya sa akin, bubuo kami ng isang network marketing company na ibang-iba sa iba, na hindi yun yung nakasanayan ng mga tao. Kailangan namin ng someone, kailangan namin ng expert sa mga fields na hindi namin kaya. One of that is the marketing. Kaya po ako napasok sa mundo ng Ascenda. Kasi aware po si Ses and the rest of the founders na hindi nila kaya yung version or yung requirement for the marketing side. Kasi they have other things to do pagdating sa business.
So yun yung sinasabi nila palagi na very vocal sila to connect with different experts sa iba't ibang field. So nung time na nilatag niya sa akin yung Hacienda, tapos pinakilala niya yung second person, yung second founder ng company, doon ako mas nag-yes. Actually, cases pa lang yes na ako eh. Yung nakilala ko yung pangalawa, yes na. Wala niyo sino yung pangalawa ko nakilala. Si Sir Nico. Nagkita kami sa Cafe Guild, sabi niya, bro, sabi niya, Omar, may papakilala ako sa iyo. May papakilala ko isa. Ayaw niya kasing sabihin kung sino yung founders ng company. Number one kasi sa akin is yung founders. Honestly, yung credibility ng mga founders. So, nag-yes ako, yes na. Doon si Sir Nico. Nilatag sa akin ni Sir Nico yung mga gusto niya, yung gusto ng mga founders, hindi ko pa kilala yung dalawa. Doon ako umuo na ako kay Seth. Sabi ko, go na ako. Ilalaban ko yung ibibigay ko lahat na, yung dedication ko sa lahat na nagawa kong expertise pagdating sa digital marketing. Kasi nakuha ni Hacienda yung gusto kong future para sa network marketing industry. Kaya ako nandito ngayon. Kasi actually may mga nagtatanong bakit ka pa, may negosyo ka naman bakit ka pa nag-i-effort for Hacienda? The sole reason is nabigay ng founder sa akin yung hinahanap kong sagot. Kasi ayokong mamatay yung network marketing industry na nagbigay ng purpose sa akin dahil lang hindi na maganda yung nakasanayan. Kailangan ko ng something na bago, na bubuhayin yung mundo ng network marketing. And nagkataon, nag-yes na ako nung nakilala ko na yung dalawa pang founder. Kasi CSO yan, no? CEO yan. Diba? So parang wala nang reason para mag-no ako. Kaya sabi ko kay Ces, regardless of kung ano man yung pag-uusapan natin along the way, mag-yes ako. Kaya, ladies and gentlemen, I am the marketing head and consultant ng Hacienda International. And so nandito ako ngayon, giving my full knowledge and expertise to you para mas makita nyo rin yung value ng company kung paano ko siya nakita nung wala pa yung produkto, wala pa yung complan, and wala pang iba, kundi yung mga founders lang. Pero yung founders lang yung pinakilala sa akin na yes na ako. What more yung nakita ko pa yung kabuuan ng negosyo. Okay? So, yan po ang aking credentials. So, para pag nagkita tayo, alam nyo na hindi lang yung kapre. May credentials din yan. Hindi lang kung sino-sino lang. So, ayan po. Kaya, very grateful, honestly. Sobrang grateful with the founders kasi, yun nga, open sila to connect with different experts. Ang hirap po kasi pag negosyante, actually, marami ako namimit na negosyante, gusto nila sa kanila, alam na nila lahat. Ayaw na nila papasukin yung ibang tao na expert din sa field. But yung mga founders is baliktad. Meron kami alam, pero meron kami hindi pa alam at kailangan namin ng someone na siya yung magtuturo ng mga bagay na hindi namin alam. So kaya po ako napasok sa Hacienda International. So wala nang choice. Ito yung pinakagusto kong time ng moment ko right now because nasi-share ko yung knowledge ko sa mga gusto or nahubog din ng mundo ng network marketing katulad ko. Para makita nyo rin yung pinaka long-term vision for yung purpose nyo rin sa mundo ng network marketing industry. Okay? So, ang training ko po for today is marketing and branding. But before po ako magsimula for marketing and branding, meron lang basic akong ituturo. Sobrang basic lang nito. Kaya lang, dahil sobrang basic niya, nakakalimutan na ng mga distributors and members na sundin yung mga basic na to. It's because, number one, wala pa naman talaga kami naibigay before, especially yung face-to-face dito. Hindi katulad sa mga nag-attend ng online na training namin for marketing and branding. Okay? So number one, very basic lang to, pero sobrang importante. Hacienda Brand Guidelines. Okay? So, syempre, especially yung mga members. Sino dito yung mga nag-members ng June? 2025, yan. 2026. Ayan, yung mga bago. So, kailangan nyo kasing maintindihan po yung brand guidelines. At kailangan nyo malaman din bakit letter A. Bakit may arrow dyan. Okay. Hindi lang po yan basta pinowing ni founder, tapos nilagay na dyan. Hindi po siya ganun. So, may sole reason po yan at you need to understand. You need to know. Kasi yan po yung, kayo po ang brand ambassador ng kumpanya. Para pag may nagtanong sa inyo, bakit letter A? Bakit tuloy orange? Bakit ganyan yung font? May mga reasons po yan. Yan po yung i-discuss ko sa inyo tonight. Basic lang po muna, tapos mamaya doon na tayo sa training ng marketing and branding.
So introduction. Okay. So Ascendra, saan nga ba galing na term yung Ascendra? Kasi yan yun eh. Bakit nga ba Ascendra yung binigay? Pero usually sinasabi ng mga founders, ascend. Okay, ascend to a new era. Okay, any representative, ikaw na lang madam. Basahin mo lang yung ako ng malakas para marinig. Ascendra stems from the Latin root ascender, meaning to rise. It symbolized the journey of reaching new heights, overcoming challenges, and unlocking limitless potential. It is not just a name, it is a declaration of empowerment, a commitment to elevate lives, nurture success, and inspire greatness. Ascendra embodies the progress, resilience, and the pursuit of excellence, aligning perfectly with a network marketing business that transforms lives and uplifts communities. Okay, thank you. Maraming salamat. So ano ulit saan nga ulit galing yung Ascendra? Ascend. Okay. Ano ibig sabihin ng Ascender? To rise. Okay. So pumasok po kayo sa negosyo, sa Ascender International, para po umangat yung buhay nyo. Huwag kayong papayag na nandito kayo sa company na lumulubog po kayo. Okay? Kasi the reason nga po na binuo yung company is para lahat tayo umangat eh. Walang pwedeng magpaiwan. Okay? Ito yung mga bagay na magiging grateful kayo. It's because they're giving you opportunity na katulad nitong training na to para mas maintindihan ninyo yung branding and marketing na ginagawa ng company na even kayo magagawa nyo rin long term para sa benefits ninyo personally and also ng group ninyo para mas lumawak pa. Okay, so pag may nagtanong sa inyo, ang meaning ng Ascendra ay galing sa word na ang ibig sabihin ay okay. So baka mamaya, ay hindi ko alam eh. Tanong ko muna ay hindi gano'n ha. So at least, pwede nyo picturean. Anyway, iiwan ko naman tong presentation na to dito sa sa deck para anytime you want to access and you want to duplicate the training, pwede nyo pong gawin. Ayan. So ito po yung logo ng company. Okay? May reason din po yan, kaya po pataas dahil to rise. Okay? Pababa po yan to down. So kaya po siya letter A ha, to rise. Yan po yung pinaka-Ascendra, automatic naman letter A. Kasi yan po yung start ng Ascendra is letter hindi letter B, okay? So kaya automatic yan to rise. Kaya po yan yung logo, okay? Para at least aware din po kayo. Okay? Ayan. So meron pong dalawang logo mark application, yung pwedeng paggamitan ng logo ng Ascendra. Sobrang basic lang po nito, but tinuturo namin to sa inyo. It's because nung mga first quarter nung nilaunch natin or pre-launch natin yung company, meron kasi nagkakaroon po ng misuse nung logo or yung branding ng Ascendra. So, color po natin is color orange. Kapag dark on light, so pwede nyo gamitin siya sa white background, tas kulay orange. Tas pwede nyo naman gamitin sa white, yung letter A ng Ascendra, yung logo, tapos kulay orange naman po. Okay? So may iba pang pwede kayong paggamitan, pero yun lang po yung gagamitin ninyo. Hindi nyo po pwedeng ilagay yung letter A sa purple, porque paborito nyo purple. Hindi po pwede yun. Hindi rin po pwede sa lavender, kung gusto niyo yung lavender. Hindi po allowed yun. Okay? You need to respect the branding and logo mark ng company para sa fair use ng ating kumpanya. Okay? So ito po. So meron pang isa, kung hindi yung letter A, pwede nyo gamitin yung Ascendra. Ayan. So pwedeng letter A. Yung second use naman is yung Ascendra. Okay? So, pwede nyo gamitin na yung buong company. Tapos letter A po yung pinaka-main logo. So again, dark on light, light on dark. Hindi nyo pa rin pwede ilagay yung favorite color nyo. Huwag po natin ipilit. Okay? So, meron naman po yung pangatlo na another logo na pwede nyo gamitin, yung kompleto na po. Okay? So, nakalagay na po yung Ascendra International. At wag na pong dodoblehin yung A, kasi meron po akong nakita before, which is na call out naman na sila, naging Ascendra na po. Okay, may A na, tapos nilagyan pa ng A, Ascendra na tuloy. Ibang kumpanya na po yun. Okay? Nasa Ascendra International lang po tayo. So this is the third options na pwede nyo gamitin. Later, tuturo ko sa inyo paano natin na ma-maximize yan. Nagawa na rin yan ng Naga branch last time nung tinuro ko sa kanila. Na-apply nila ulit. Na-apply nila agad. So meron naman tayong tertiary logo mock-up.
So pwede yung Ascenda, tapos yung 3 eyes ng company. So lagi nyo consider na white tsaka orange lang yung background. Pwede yan sa itim, which is ano naman yun, accepted. Ito po yung mock-up na pwedeng paggamitan. Ito po. Ayan lang yung colors na pwede po natin gamitin. So primary colors, meron tayong orange, saka yung gray. Ayan, so meron po tayong secondary colors, tapos merong monocolors. Kaya parang awan nyo na po, kahit anong paborito nyong kulay, hindi siya basta-basta pwedeng gamitin. At another thing po, yung especially yung may mga groups po dito. And in the future, yung mga future leaders po natin, kapag magkakaroon na kayo ng subgroup, ang logo po ng Ascendra, as is po yan. Okay? Pag mag-create po kayo ng sarili niyong group, that's another logo po. Okay? Kasi last year po, meron kasi nag-fusion ng dalawang logo. So yung logo ng Ascendra na A, tas may dinikit pang iba. So Ascendra pa rin naman. But the problem is, yun nga po yung sinasabi ko, very strict po kasi kami sa branding ng company. Ang fusion, kay San Goku lang po yan, sa Dragon Ball yan nagaganap. Hindi po yan sa logo ng mga brands, okay, ng company. So as is po yan, kung gagawa kayo ng ibang logo ng grupo ninyo, subgroup ninyo, huwag niyo pong gagamitin yung letter A. Pwede niyo gamitin yung kulay. You have the right to use the color, or you want to, if you want to maximize na gusto niyo stand-alone, may iba kayong kulay, walang problema. But kung gusto niyo inline sa Ascenda, okay lang gumamit ng orange. Wag lang pong dadagdagan ng another character yung A para maging Ascenda siya. So as is, wag niyo pong pakikialaman to. Create po kayo ng ibang logo na pwede po sa grupo ninyo. Okay? Kailangan po kasi natin maging strict sa branding ng company. Ayan po. Ayan. So ito po yung mga color application. Aside sa white and yellow, pwede nyo po siyang gamitin sa black. So pwede nyo siyang gamitin. Ayan. So pwede nyo gamitin yung kulay itim. Pwede nyo gamitin kulay itim to. Tapos kulay puti yung Ascenda. So pwede po yan. Kasi part po yan ng secondary color natin. Ayan. Tsaka yung monocolor. So yan po yung allowed. Ayan. Ayan. Typography. Ito po yung mga fonts naman. So yung mga contents po natin sa social media, hindi kami basta-basta gumagamit ng kung ano-anong text. Hindi porket paborito ng editor namin yung ganito, yun na yung gagamitin. Hindi po. Sinusunod po namin yung brand guidelines ng company, which is very important po kasi ang brand guidelines sa pag-create ng strong branding ng kumpanya. Kaya pag nakita niyo po yung mga contents natin sa social media, tamang-tama yung gamit namin, yung placing namin ng mga logos. Tamang-tama din yung placing namin ng mga fonts and ng text-to-speech kapag may mga contents tayo. That's part of the strong branding po ng company, especially ng Ascenda International. Pag meron po kayong sariling grupo, pwede nyo gamitin yung font na to or mag-create kayo ng iba. We don't recommend po na iba-iba yung font pag gumagawa kayo ng content. Kailangan may sarili po kayong identity. Kailangan may sarili kayong persona. Hindi po kung gusto niyo bukas medyo curly, tapos straight kinabukasan. Hindi po ganon. Okay, hindi po ganon ang editing at content creation. You need to be strict kung ano yung branding at guidelines na gusto niyo sundin. Wala po yan sa kung ano yung mood ninyo kinabukasan. Okay? Ito, very important. Ganito po ang yung mga kailangan nating i-consider sa paggamit ng Ascendra. Ayan. Katulad nito, medyo naging chubby. Hindi ko alam kung ilang rice yung nakain nito eh. Ito, hindi ko alam kung bakit bumaliktad yung araw. Ito, hindi ko rin, lalo naman ito, hindi ko na alam kung bakit naging ganyan, nahilo ata, di ba? So ito yung mga misuse ng mga logos ng company. Siguro pag matangkad ka, 6'4", tatangkad din yung Ascendra. So hindi po pwede, stick lang po tayo sa ganon. Kaya, lalo na po yung ganito, hindi nababasa, pero may Ascendra po yan. Hindi ko alam bakit may ganyan pa. So ito yung mga improper use ng logo ng mga Ascendra. And even sa mga logos po ninyo, especially sa mga groups, kapag mag-create na kayo ng groups or another identity ng tawag dito ng group ninyo or subgroup ninyo sa Ascendra, better po na gumawa kayo ng ganito for strong branding. Mamaya tuturo ko sa inyo kung saan natin siya nagagamit. Ito yung mga mock-ups. Ito, for example, tayo nga sir.
Ito, one of the sample ng mock-ups. Diba ang linis? Ayan, so tama yung A, walang AA dito, hindi Ascendra. So nasa tamang kumpanya siya. So meron pa ba dito? Wala na. So yan yung mga ganyan, yun yung mga tamang mock-ups na ginagamit natin for the company. Then meron po tayong Ascendra social media channels. Sino pa po yung mga hindi nakapollow? So parang awa nyo na i-follow nyo po yan. Para updated po kayo. So sa company, as you can see, bakit po ba tayo nagkaroon ng dalawang main channels? Okay? Especially sa Facebook. Pinaghiwalay po talaga natin. Ako po yung nag-propose niyan sa mga founders. Number one, yung ibang network marketing company po kasi, andito na yung content, andito pa yung announcement, andito pa yung top earner, andito pa yung lahat na andito na. Siksika na. Okay, what we did, kasi gusto natin mas maging maayos yung branding. Para kayo din, hindi kayo masyadong lito, hindi kayo masyadong linear kung ano nangyari sa kumpanya. Nagkaroon po tayo ng dalawa. Ascendra International, this is the main page ng company. Diyan po lahat ng mga marketing collaterals nilalabas po namin. Usually, mga posting ng content na static, saka yung mga video content creations po natin. It's because sa mundo po ng marketing, especially ng digital marketing right now, content wars po tayo. Anong ibig sabihin ng content wars? Gaaway sila. Content wars meaning po, paramihan ng content. Quality and yung quantity ng mga contents. Kasi pag wala kang quality contents or wala kang number ng contents, hindi ka makikipagsabayin sa iba, attentions, wala tayong makukuha. Wala lang tayong conversions. For sure, pag nakita nyo sa isang linggo, isang beses lang nag-upload si Ascendra, baka di kayo mag-member dito. Diba? It's because gusto namin ipakita na sobrang active tayo and very aggressive tayo pagdating sa marketing. Kaya dito, makikita nyo sa isang araw, hindi mababa sa isa yung upload namin. Minsan 2, 3, minsan 5 eh. Especially nung bago yung company, sa isang araw may posting kami, 7. Ganun siya kadami. And that's part of the marketing na ginagawa natin. Then hiniwalay po namin yung announcements. Kasi ayaw namin na litong-lito yung mga members, bakit ang daming ganap dito sa main. Kaya nagkaroon tayo ng Ascendra International Bulletin. Okay? So nandito naman po yung mga special announcement, yung mga achievers po natin, and yung mga training announcements, nakahiwalay na siya dito. Ang ginagawa po namin, ini-story na lang namin yung mga postings dito, papunta po dito, para aware pa rin yung mga members, mga nakapollow. Then, tayo lang po ang network marketing company na active sa lahat ng social media platform, automatic cross-posted. Lagi po namin minomonitor yung mga competitors. That's part of our responsibility and duties to monitor yung activities ng mga competitors. Kasi nahihirapan. Kaya mapapansin niyo po every month, paiba-iba yung activities na ginagawa namin sa company, sa Ascendra. Kasi makikita namin yung isa ginagaya na yung ginagawa natin. So pag may nanggagaya na, kailangan namin baguhin ulit. Hindi kami pwede maging complacent na okay lang gayahin kami. Hindi ganon. Kasi sa mundo po ng marketing and branding, especially sa mundo ng network marketing, kailangan trendsetter po tayo. Makikita niyo mamaya yung difference natin with other competitors. Okay? So you need to follow din po yung Instagram. Okay? Then you need to follow yung ating TikTok account. And meron din po tayo YouTube account. Okay? So pakipicture na lang po. Tapos down the line, i-share niyo po, i-follow nila. Pero very important pag naka-follow po kayo dito sa dalawa. Kasi ito po, cross-posted naman. Saka this one. Ayan. So dati po nag-upload kami ng mga training videos dito, kaya lang nagkaroon na tayo ng Learning Hub. So hindi na ito masyadong active kasi nasa Learning Hub naman na. Nire-record naman na namin siya professionally and editing profession na rin po. Okay. So meron tayong community. So kapag hindi nyo nakikita yung mga special announcement ng company dito, meron tayong broadcast channel, okay? Meron tayong Ascendra Nation. So yun yung makikita nyo na automatic message, broadcasting po yung tawag yan. Yung send to many, lumalabas sa messenger. So mag-join po kayo dyan. Kung meron po gusto nyo lahat, 3, okay lang. Meron din po sa Viber, tapos meron din po sa Telegram. Okay? So any of the two. Pero ito po yung automatic ko. Ano yung na-post namin dito, i-share, i-post din namin dito, tsaka dito. So halos magkakapareho lang yan. Iba lang yung time slot minsan ng postings or ng broadcast message. Okay. Ito po. So dito po yung isa sa mga crucial na kailangan ko ituro. Dahil ang tamang Ascendra tagline po is
Kasi nung bago-bago pa po yung company, yung kabilang side, kapartner mo sa pag-asenso, yung kabilang side, ang partner mo sa pag-asenso. Technically speaking, pareho lang naman po yan. Pareho lang po yan. Kasi kapartner, ang partner, same lang po yan. But in a marketing perspective and branding perspective, kailangan po natin sundin kung ano yung pinakatama. Which is ang... Ulit? So pag may gumamit pa ng kapartner mo sa pag-asenso, ha? Ayan. So ito po yung tama. Ayan. So official hashtags ng company. Ladies and gentlemen, lahat po kayo active sa social media. Marami ako nakikita na ang gumagamit kayo ng sobrang dami ng hashtags. Parang awa nyo na po, ang active na hashtags or applicable na hashtags lang sa social media, 2 hanggang 4. Okay pa po yung 5. Pero wag naman po 19 yung hashtags na ginagamit. Hindi po hindi po yan proper etiquette ng social media. Before, oo, pero right now, hindi po. Kaya mapapansin nyo din sa atin, sa company social media natin, 2 lang yung ginagamit namin. Minsan 3, minsan 4, depende kung merong campaign. Pero ito yung primarily, Ascendra International, and ang partner mo sa pag-asenso. Tapos kung meron kaming product posting, automatic lalagay namin dyan yung hashtag Best Barley or Barley Fusion. So depende. Hindi nyo na po ilalagay dyan yung hashtag trending, hashtag hobby, hashtag vlogger. Wala na pong gano'n. Kasi yung iba paramihan ng hashtag, hindi ko alam kung bakit eh. So yan po yung tamang yan po yung tamang paggamit. Kung meron po kayong, halimbawa may team kayo dito, pwede nyo pong gamitin, Ascendra International or yung team ninyo. Example, yung last time sa Naga, tinuro ako kay Ma'am Weng, Exodia Empire, so pwede yun. Kahit hindi mo na ito ilagay. Or kung gusto mong ilagay yung 3, okay lang. Pero wala na po yung hashtag trending, hashtag, wala na pong gano'n ha. Yung mga titas of Manila lang yung gumagawa ng gano'n. Hindi tayo allowed sa gano'n. So yan lang po, at least hanggang 5. Pwede natin pagbigyan yung 5 kasi the more na marami po kayong hashtags, the more na hindi ibabato ng algorithm yung mga contents ninyo. Spamming na po yun. That's minor violation for social media. Spamming na po ang kalalabasan. Ayan. So before ako mag-proceed, bakit na wala yung G? Any questions po? Before ako mag-proceed sa marketing and branding. Any questions sa brand guidelines ng company? Baka may mga questions kayo. Later po, ituturo ko kung paano namin ginagamit lahat ng branding ng company. Yung brand guidelines, kung paano namin siya properly ginagamit for marketing and branding ng mga social media contents. Okay? Any questions? Baka may mga questions kayo? So actually, later pwede naman kayo magtanong, pwede nyo akong lapitan or mas maganda dito sa session para marinig din ng karamihan. Okay. So ito po yung second part ng ating Digital Ascent 01. I'll be teaching you about the marketing and branding kasi ito po yung ginagawa namin sa company. Ito po right now yung mga pinapanood ninyo or nakikita niyo marketing initiatives na ginagawa namin or responsibility namin for Ascendra International. So technically speaking, ito rin din yung isi-share ko sa inyo para down the line, along the way, maituro nyo sa lahat ng mga members and distributors ninyo. Para aware din po sila, ano nga ba yung marketing and bakit nga ba may marketing and branding yung Ascendra. And dito din, sa marketing and branding session natin right now, makikita nyo or mawitness nyo kung yung mga pinangako ba ng mga founders, yung time na nag-join kayo dito, na tutupad or nagagawa nila along the way. Kasi yun yung aking responsibility po for me to show you kung nasa tamang kumpanya ba kayo, na ibigay ba ng mga founders yung mga sinabi nila from the start, nung nagpe-pre-launch pa lang yung company, up until today, na March 20, na andito pa rin kayo na nag-join. Kasi hindi biro yung mga packages na in-offer natin sa inyo for the opportunities ng business. Okay, so before we start, mag-ask lang po ako kung ng mga several representative kung ano ang difference or ano yung tingin nyo
pag sinabing marketing and branding. Okay? So marketing po muna. Ano ang tingin ng ibig sabihin ng marketing? Pwedeng one word or pwedeng magkwento kayo, okay lang. Sir, what is marketing para sa iyo? For me, sir, ang marketing is all about company related, and branding naman is also for personal. Okay. Thank you, sir. Wala pong tama at maling sagot. Lahat tamang-tama. Okay? Ikaw, sir. Ano ang marketing and ano ang branding for you? Yung marketing naman sa akin, kumbaga yung preparation ng company, and yung branding naman, kumbaga kung ano yung nilalaman ni Ascendra. Okay. Thank you, sir. Sir, what is marketing and what is branding? Para sa akin po yung marketing po, katulad po ng ginagawa natin. Yung marketing po parang yung side quest, yun po siya. Tapos yung branding naman, kung sino po si Ascendra, yun po. Okay. Thank you. Sige po. Ikaw, ma'am, what is marketing and what's branding? Sige na, ma'am. Hindi ako alis mo. Sige na, one guess ko ano yung tingin mo. What is marketing? Walang maling sagot. Pag-umpis ko lang bigay-yaman. Tingin mo, ano ng marketing? Mabalik ako, ma'am. Isipin mo muna. Ikaw na lang, ma'am. What is marketing? What is branding? For me, yung marketing kung ano yung products, and then yung branding din kung ano yung pangalan ng products. Mas mandi kayo kasi kami So, natuturo ka pa. naalala ko yun. Yung Saturday, yan yung For me, sir, marketing from the root word market, like po sa market mismo, sa pagbibenta po, and then branding like brand, that's your like identity of the product. English ako nito ni sir eh. Identity, market. Ikaw, ma'am. What is marketing and branding? Marketing, point of view ko lang po. Marketing, yung call to action natin, yung gagawin natin action para makilala yung isang bagay, and branding, yun naman yung identity mismo. Okay. Thank you, ma'am. Maraming salamat. So wala pong walang maling sagot. Lahat ng sagot ninyo ay tama. So I'm just here right now to emphasize kung ano nga ba yung marketing and branding, especially for Ascendra International. Kasi masyadong malawak yung marketing and branding. Depende po talaga yan sa kung ano yung i-represent natin, ano yung ina-analyze natin, ano yung pinag-aaralan natin. But right now, focus tayo sa Ascendra. Okay? Hindi sa AGG, hindi sa kung saan. Okay. Okay. Bakit nahihiwala yung G? Anyway, marketing brings the traffic, branding builds the journey. Okay. So pakiulit nga po. Marketing brings the traffic, branding builds the journey. Okay, ano po ang tagline ng Ascendra? Ang partner mo sa pag-asenso. Wala nang ka-partner. Akala ko meron pa din eh. Okay. So again, marketing brings the traffic, branding builds the journey. So meron lang po akong very small activity right now. Kailangan ko ng cooperations ninyo. Number one, para mas ma-emphasize natin or mabigyan ng example, yung marketing and branding ng Ascendra. So kailangan ko po ng representative na 5 dito sa Team A. Kailangan ko ng another representative dito sa Team B na 5 rin po. So kailangan ko ng 10 representative ng daraga na buo ang loob na mag-share ng kanilang experience. Magtuturo na lang ba ako o mag-aano kayo? Yung mga hindi pa po nakaka-attend sa sa training ko yung mga founding partners, huwag na kayo, kilala ko na kayo eh. So yung mga hindi pa nakaka-attend, yun yung kailangan ko. So dito, ikaw sir? Anong pangalan mo sir? Jen. Kailangan ka na-join sa company. June. Sige, dito ka. Team A ka, Team A. Ay, hindi. Team B ka na lang pala. Sorry. Team B ka. Kailangan ka na-join sa company. Anong... January? January last year? Wala pa yung kasi. October! Dito ka. Hindi pwede. Huwag mo akong paunahan, Chef. Dito ka. Kasi depende ko sa kung kailan kayo nag-join eh. Sige. Ma'am, hindi ka.
2026 ka? Nag-join? Ay, dito ka, sakto ka. Dito ka. Dito ka. Gusto ko yung mga ganyan, mga 5 days lang. Sino pa po? Babae. Ma'am, ikaw. Kailan ka na-join? Ayan, gusto ko na dito ka ulit. Gusto ko yung mga bagong-bago lang. Bibigyan natin ng exposure yan. Ayan. Ikaw na lang, ma'am, di ka dito. June ka ba nag-join? Kasi ano po? Ikaw. June ka ba? Dito ka. Ikaw, ma'am, kailan ka? May pa yun. June? Dito ka. Sige, ma'am. June. Ito. Lagi dito. Lagi ko nakikita to eh. Lagi nasa head office ko dati, di ba? 1, 2, 3, 4. Sinabi ko? Ano ka nag-join? Sige, hindi ko. Kaya paunahan niyo ako 1, 2, 3, 4, 5. Sige, 6. Pili pa kayo isa. Kahit hindi June, kahit mga, basta last year. Pili kayo ng isa pa. 6. Kailan ka nag-join, ma'am? Kailan ka nag-join? Dito ka. Sakto, may orange sila eh. May orange yung dapat dito. Dito ka sa kabila. Ito ka, orange. Hindi ko yung pongkan yan sa... Ano na kayo? Kulang pa ng isa. Sino yung 2026 na nag-join? Ano ka? This month lang. Sige. So this is Team A, tapos ito yung Team B. Okay, so ang activity pa rin natin is, malilito marketing and branding ng Ascendra International, hindi ng ibang networking company. Okay? So magpapakilala lang po kayo, sabihin nyo lang yung pangalan ninyo, vital statistics, the pangalan nyo po, tapos kung anong package yung inabili ninyo, tapos kung kailan po kayo nag-join. Ikaw na sir, pangalan, anong package yung inabil mo, tapos kung kailan ka nag-join. Kaya hindi naman yung exact date. For example, February 2026. Dito kami. Hello, Ascenders. My name is Julia Bali and ang inabil ko po na package is Associate. And then, this month pa ba ako nag-join? March 1, 2026. Ano ulit pangalan mo? Sorry? Jolly? Okay. Pakilala ka. May orange lang. Alam mo, orange yung bill. Anong pangalan mo? Tapos, anong package yung bill mo? Tapos, kailan ka na? Hi po. My name is Joanna Abelia and ang package po na inabil ko is Associate and yung nag-join po ako noong June 1, 2026 po. Advance. Ako nag-time travel ako. Ako nag-joyo mo ako doon naman. 2026, parang March pa lang So, good evening everyone. My name is Lloyd Ricudo. So, consultant, August. Ano ba training ko last time? Napapunta kita sa harap? Hindi. Sige. Ikaw naman lang. Good evening everyone. I'm Jane Moraliano, joining Ascendra last March 16, 2026. Wow! Good evening po. I'm Mark. Nag-join ako October last year. Ang package ko po, consultant po. Hello everyone. My name is Maria Pauline J. Nogalo.
Nag-join po ako sa Ascender now lang po. Nagkabit lang ako ng tita ko. Hindi lang sir, as in nagtutulog pa ako. Associate. Na-encode na po ako. Associate. Ngayon pala. Okay lang yan. Sige, dito ka muna. Di pa kayo tapos. Hanggang mamaya kayo alas 9. Palakpakan naman natin yung team A. Kaya palakpakan mo yan. So, Team B. Sige man. Maburangan. Pangalan, package, kailangan. Joy Peña, Director, since nag-start po yung Ascendra. 2024? Sige naman. Again, I'm Justina Dalagua, executive account, and ano pa? Ay, kailan nag-join, ano po, nung launch din ng Ascendra, June po. Ayan. I'm Christine. Nag-join ako nung June din and executive. Team executive. I'm Shervin Armenta and package is executive. And kailan ako nag-join last na mag-open yung Ascendra. Next, sir. Last na open. Hello, I'm Kelvin, consultant. Nag-join ako last June. This year. Okay. Thank you. Maraming salamat. Last year. Parang nag-travel na naman kayo. Parang advance kayo dito. Good evening everyone. My name is Jed Ryan Mariscotes, executive account, and nag-join noong June 2025. Thank you. Maraming salamat. Palakpakan naman natin yung Team B. So, balik naman tayo sa Team A. Kamusta naman kayo dyan? Hindi ka bahan. Hinihinga mo na. Wala lang to, normal lang to. Walang tama at walang maling sagot sa inyo. Dito kayo sa harap. Na-line up kayo dito. So, lahat naman kayo, members, saka nag-join sa Ascendra, no? Dito kayo may so kayo dito. So, isipin nyo, itong mga nasa harap ninyo, para kayong nasa Quiapo. Tapos lahat ng mga yan, hindi pa yan member ng Ascendra. Okay? So, dami niyan. Dami niyo pwedeng kausapin. Mamimili lang kayo kung sino-sino dyan yung mukhang may mayaman, magdi-director, mag-executive, ganyan. Ilalatag nyo lang bakit nila kailangan mag-join sa Ascendra International. Ano yung pwede nilang makita na nakita nyo na sa Ascendra International? That's the reason nag-decide kayo na mag-join din dito. Okay? So, dito tayo sa medyo kinakabahan. Isipin mo, wala pa yung sponsor. So, why Ascendra International? So, pinaka number one na tinuturo ng Ascendra International, especially sa financial literacy, which is yung tatlong I natin. So, Ascendra International help us regarding sa money and also especially magkaroon ng healthy lifestyle because of our product. Thank you. Palakpakan naman natin. Okay. Ikaw naman, sir. For me naman po is example, siya po sir, okay lang ba? Ilan po ma'am? Ano po din yung may talong lang po ako ma'am, dahil po ito to. Sawa ka daw maging mahirap. If sawa ka na po ma'am, tara, join us. Sabi natin kukunin yung mga pangarap natin. Magpayaman tayo ma'am! Thank you, thank you. Next, ikaw naman. Katulad lang sila, gusto mo rin may director, gano'n, action. Kayo naman. Huwag ka na mahiya. Sige, mamaya ka. Ito muna, si Pongkan girl. Si Pongkan boy, si Pongkan. Go, Ma'am Joanna. Bakit saan pa yung dalawa? Parang isa lang pa din kung ano yung mga pwede mo sabihin sa... Isipin mo lahat ng mga yan. Wala pa yung sponsor. Nasa Quiapo ka. Magkakahandling ka ng mga pwede mag-join sa company. Hello po. So, ang masasabi ko lang po sa inyo para makapag-join po kayo dito sa company is marami po kayong matututunan about knowledge and skills, especially po sa business po natin. And maganda po yung ito pong
opportunity na to para po sa ating lahat. So, kung ako po sa inyo, itry nyo na po, wala namang pong mawawala. Okay. Palakpakan naman natin. Thank you. Ikaw naman, sir. Hindi ka pa, no? Ikaw naman. Sige po. Sila po.